Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa isang maliit na pangkat ng sundalong Soviet kasama ang isang misteryosong mandirigma ay nilabanan ang elite death squad ng German Nazi. Ang pelikulang ito ay ang Russian war thriller film na ipinalabas taong 2020 na pinamagatang The Red Ghost. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa panahon ng digmaang pandaigdig, ang German Nazi ay hinuli ang mag-asawang tagapagtanghal na hinihinala nilang espiya. Upang mapatunayang totoo ang sinasabi nila, hiniling ng sundalong German ang pagganap niya ng isang dula. Ginawa naman ng tagapagtanghal ang pinapagawa sa kanya, subalit balak pa din itong patayin ng mga sundalo. Pero bago pa nila nagawa, biglang may bumaril sa kanila na pumatay sa mga Nazi isa-isa. Sinubukan pang magtago ng natirang sundalo pero napatay din ito, na sobrang ikinatuwa ng mag-asawa na nakaligtas sa bingit ng kamatayan. Matapos nito, isang misteryosong lalaki ang lumabas na may gawa sa pagpatay. Siya ang usap-usapan at tinatawag ng lahat na Red Ghost na nag-iisang umaatake sa mga sundalong Germans pero wala pang nakakakita sa kanya. Samantala sa huling bahagi ng 1941, nasira ng hukbo ng German ang sentrong depensa ng Soviet na pumatay sa kanilang libo-libong sundalo. Ang maliliit na pangkat na nakaligtas ay sinusubukang makatakas at marating ang kuta ng Russia. Nakita nila sa daan ng isang Russian na si Prostachiek na halos mamamatay na sa lamig. Sinuri siya ni Kotcha na baka isa itong espiya at may armas, saka dinala nila sa pangkat na pinamumunuan ng kanilang squad commander na kasalukuyang sugatan. Dahil wala namang nakitang kahina-hinala sa Russian, isinama nila ito sa paglalakbay bilang isang bihag habang hindi pa siya nila lubusang kilala. Nahihirapan din ang grupo na kumilos ng maayos dahil sa may dala silang sugatan, pero ang mahalaga ay ligtas ang mga ito, hindi kagaya ng ibang namatay na lang sa gubat. Bago pa sila naabutan ng gabi ay may nakita ang grupo na pansamantalang pagpahingahan. Doon na sila nagpalipos ng gabi na umaasang makakarating ng Russia bukas bago magdilim upang madala sa ospital ang commander. Habang nagpapahinga ang lahat, nagkwento pa ang commander patungkol sa mga bihag ng Germans, ngunit hindi na niya kinaya ang natamong sugat at binawian na ng buhay. Kalaunan natagpuan ng mga Germans ang napatay nilang sundalo na hinihinalang kagagawa ng Red Ghost. Nauna namang nagising ang Russian sa grupo at kinuha nito ang baril ng nagbabantay upang humingi ng sigarilyo. Matapos magising ang lahat ay umalis na din agad ang grupo para ituloy ang paglalakbay hanggang sa makarating sila sa isang tahimik na nayon. Nang suriin nila ito, wala silang naabutang tao sa lugar maski isa. Sa loob ng bahay nakita ni Moriachiek na may pagkain sa lamesa. Dahil sa sobrang gutom gusto niyang kumain pero pinigilan siya ni Kostya dahil siguradong may lason sa pagkaing inilagay na malamang patibong ng mga Germans. Pagpasok din ng iba pang mga kasamaan sa loob, pinigilan niya din itong kumuha ng pagkain. Nagpahanap na lang si Vera sa Russia ng malinis na masusuot pamalit dahil kasalukuyan itong nagdadalang tao. Samantala habang nasa biyahe ang hukbo ng Germans, ipinagmamalaki ng colonel na si Cleon ang malaking parte na nasakop ng unit niya at ikinwento ang nadiskubreng uri ng paliguan. Naging interesado ang commander na si Braun sa paliguan para mag-relax. Gusto niya itong masubukan kaya dinala siya ng colonel sa nakubkob nilang nayon na mayroon lang kalapitan. Sa nayon umalis na din muna ang pangkat para maghanap ng makakain habang naiwan si Vera. Maya-maya pa ay dumating doon ang hukbo ng Germans kaya agaran itong nagtago. Nais ng German commander na doon muna magpahinga. Ipinakita sa kanya ng colonel ang bitag na inilatag nila sa lugar na kumitil ng mga sundalong Soviet nung nakaraan lang. Samantala habang paalis ang grupo, hinabol sila ng kasamahan upang ipaalam ang sitwasyon. Pinagalitan siya ng kanilang squad lieutenant sa pag-iwan kay Vera pero ipinaliwanag nitong hindi niya sila kakayaning mag-isa sa dami nila, ngunit nagalit pa din ang lieutenant. Naghahanda naman ang mga sundalong Germans para sa pagluluto ng makakain. Pinaglalaruan nila ang lulutuing baboy dahilan ng lumabas ang commander at pinatay ito habang nasa malapit lang ang grupo na nag-alala sa kasamahan. Pagbalik ng commander sa loob, naroon lang pala si Vera nagtatago sa kinaroroonan nilang silid. Alalang-alala na din ng lieutenant sa kalagayan nito, ngunit wala silang ibang magagawa kundi antayin umalis ang mga Germans. Sa loob ng bahay gustong malaman ng German commander kung totoo ba talaga ang usap-usapan patungkol sa Red Ghost. Umupo ito sa pinagtataguan ni Vera na bigla na lang nakaramdam ng pananakit ng tiyan.
Habang abala sa paghahanda ng makakain ng mga sundalong Germans, nakakaramdam na ng paninigas sa lamig ang grupo na patuloy na nagmamasid. Ang Russia na ang inutusan ng matanda dahil naglalabo na ang paningin niya, ngunit laking gulat ng mga ito nang malamang nagpapaapoy ng bathhouse ang mga German na ang ibig sabihin ay magtatagal pa sila doon. Nahihirapan na din si Vera sa loob dahil sa pananakit ng tiyan. Napansin siya ng sundalong German pero nang magalit ang commander dahil hindi niya nagustuhan ang pagtutol ng tauhan sa utos na wala ito sa kanyang isip. Humingi na ng tawad ang colonel na hindi na mauulit habang itinuloy na din ulit ng sundalo ang ginagawa, matatapos na din sa pagluluto ang iba pang sundalo sa labas. Habang nag-aantay pa din ang grupo ikinwento ng matanda sa Russian ang patungkol sa Red Ghost na mag-isang lumalaban sa mga Germans na humigit kumulang 100 na ang napatay, namangha siya na halos hindi makapaniwala sa nalaman. Maya-maya pa sa loob pumutok na ang panubigan ni Vera, nang mapansin ulit ito ng sundalo binuksan na niya ang kahon at nakita niya doon na may nagtatago pero isinara niya ulit ito, subalit nakita pala siya ng commander kaya nahuli nila si Vera. Bihag na siya ngayon ng mga Germans at inalam ang pagkatao niya, nagpanggap si Vera na doon siya nakatira ngunit napag-alamang wala siya sa litrato ng nakatirang pamilya. Sinabi niya na lang napadaan lang siya doon at sa takot nang makita sila ay nagtago ito, pero ayaw maniwala ni Cleon na hinihinalang siya ang Red Ghost. Hindi naman naniniwala ang commander dahil napaka-imposible nun sa isang buntis hanggang sa makita ng colonel ang nakatagong uniforme ni Vera bilang sundalo, dahil dito pinaubayan na ng commander sa kanila ang pagpatay sa kanya. Maya-maya pa nakita na lang ng pangkat na nahuli na si Vera ng mga Germans na puno ng sugat. Hindi na nakatiis ang Russian at sumugod na itong mag-isa dahilan ng napilitan ng sumunod din ang iba. Balak namang ibigti si Vera ng colonel sa labas, pero dahil sa nagdadalang tao ito hindi na siya papahirapan pa. Kasalukuyan na din ngayong nakikipagbuno ang mga sundalong Soviet sa mga Germans na pilit mapatay ang mga bantay sa tahimik na paraan. Ipinaubayan din ng colonel sa tauhan ang pagpatay sa bihag na binigyan niya lang ng 2 minuto. Matagumpay namang napatay nila ang mga bantay, nang gagawin na din ng sundalong German ang pinapagawa sa kanya may naunang bumaril dito maging sa mga kasamahan na ikinagulat na lang ng lahat ang narinig na putukan. Agarang naghanap ng mapagtataguan si Vera habang nakita ng pangkat ng Soviet ang tinatawag na Red Ghost na umaatake sa mga Germans, sumugod na din sila para tumulong sa pakikipaglaban. Ngunit may nakahanda palang malakas na armas ang kalaban, buti na lang nalaman agad nila ito bago pa pinaputukan kaya nagawa nilang makaiwas. Nakita din ng German commander ang pagdaan ng Red Ghost, pero walang nadalang armas ang colonel matapos itong magtago. Lumabas na sila para maghanap ng magagamit habang nagtatago ang Red Ghost sa malapit na nauubusan na ng bala. Dumating naman ang lieutenant upang tulungan siyang makakuha ng armas ngunit napunta ito kung saan may nagtatagong kalaban at binuhusan siya ng mainit sa mukha. Tumakbo ang German palabas pero nadulas ito at nabagok dahilan ng nawalan ng malay. Tumahimik na din ang buong paligid matapos mapatay halos lahat ng mga sundalong Germans. Nang magising ang colonel nagpanggap na lang itong patay, humingi naman ang German commander sa sundalo ng magagamit na armas pero hindi ito umabot sa kanya. Gumamit siya ng panghila para makuha ang baril pero naputol ito ng Red Ghost na napag-alamang sobra siyang asintado. Ganun pa man nakuha pa din ng German commander ang baril. Pagkatapos nagplano sila ng natitira niyang sundalo na sabay-sabay magpaputok pero nahuli ang isa niyang kasamahan at napatay, doon napagtanto ng German commander na maraming kalaban sa paligid at hindi niya ito kakayanin. Nagpakawala naman ng pampasabog ang natitira niyang sundalo na nagbabalak tumakas, pero napatay din ito ng grupo bago pa makatakbo ngunit nang puntahan nila ang German commander ay nakatakas na ito. Nang tingnan din nila ang Red Ghost sa pinagtataguan nito, lumabas siya ng silid ngunit nawalan ito ng malay. Sa wakas, masaya ang grupo na nanalo sa laban at nakakain na ng sapat mula sa naiwang pagkain ng mga Germans na masayang pinagsasaluhan. Dinalhan din nila ng makakain ang kasamahan sa labas na nagbabantay, naroon pa din ang German na nagpapanggap na patay. Inipon nila ang lahat ng armas at nagplano ng daan patungo sa kuta ng Russia. Bigla na lang ding nakaramdam si Vera na manganganak na. Samantala, isa pang hukbo ng Germans ang nasa malapit na natirikan ng sasakyan, nakita nila ang lalaking mag-isang tumatakbo at nang lapitan na pag-alaman ng kanilang colonel na ito pala ang kanilang commander. Sa mga oras na iyon abala na ang lahat sa panganganak ni Vera, nagkaroon na din ng pagkakataon ang German na makatakas.
Ang matanda na ang magpapaanak kay Vera dahil mayroon na itong karanasan, pinalabas niya na muna ang iba na wala pang gagawin at sinimulan na ang pagpapaanak. Hirap na hirap ang Russian bilang siya mag-isa ang tagahawak, hanggang sa di nagtagal ay tuluyan ng nanganak si Vera. Agarang tinawag ng matanda ang kasamahan sa labas upang humingi ng tulong sa pagputol sa pusod ng bata na matagumpay nilang nagawa. Matapos nito ay nagising na din ang Red Ghost na hinihinala nilang paparating na ang mga German dahil naaamoy niya daw ang mga ito. Agara na din silang naghanda para lumaban kung saan dumating sa labas ang hukbo ng sundalong Germans. Ngunit may nakahanda pala ang Colonel na paunang pag-atake. Sinimulan nila ito sa paghulog ng mga mortar sa mga pinagtatagwan ng sundalong Soviet na talagang nagwasak sa lugar. Nagawa namang makaligtas ng lahat sa mga pagsabog at hinihintay na lang ang paglapit ng mga Germans. Subalit hindi pa pala tapos ang pag-atake ng mortars ng Colonel na ngayon ay mas matindi. Nagsisimula na ding sumugod ang sundalong German sa paligid, pero nakita nila ang pagdating ng mga ito. Habang napalaban ang mga sundalo, humiling ang German commander ng tsansa sa Colonel na maibalik ang kanyang dangal na nawala. Humingi siya ng tauhang makakasama para umatake sa kanilang kalaban. Patuloy pa din sa pagbabagsak ng mortars ang mga sundalong German sa hudyat ng Colonel. Hindi nila alam na nakaposisyon na sa kanila ang Red Ghost. Napatay nito ang lahat ng unit ng mortar na inaakala lang ng Colonel hindi lang sila naririnig. May bumagsak na lang sa kanilang pampasabog na pumatay din sa mga ito. Sumugod na ang pangkat na binuo ng German commander na sinubukang pinipigilan ng matanda, ngunit hinagisan ito ng pampasabog na nagawa niya namang matakasan at lumipat ng pwesto subalit nakita ito at doon na siya tinamaan. Napapalibutan na din ngayon ang pinagtatagwan nila Vera, patuloy namang nakikipaglaban ang dalawa niyang kasamahan habang pinapatahan nito ang pag-iyak ng anak. Di nagtagal ay nalapitan na sila doon ng kalaban na balak maghagis ng pampasabog sa loob, buti na lang nakita nila ito at nagawang mapigilan saka patuloy na nakikipagbakbakan. Ngunit habang tumatagal ay isa-isa nang tinatamaan ang kanilang mga kasama, lumabas si Kostya para sana tumulong pero tinamaan din ito mula sa German commander. Bumalik na din ang Red Ghost upang tulungan sila, nang makita naman ni Moriartyk ang lieutenant iniligtas niya ito mula sa kalaban. Dahil sa pag-alis niya napasok ng sundalong German ang pinagtatagwan ni Vera, iniligtas ito ng Russian ngunit hindi niya kaya nang mag-isa lang ang kalaban kaya inilapag na muna ni Vera ang anak upang tumulong hanggang sa napatay nila ang sundalo. Matapos naman mapatay ni Moriartyk ang kalaban may nakita itong alak na matagal na niyang hinahanap. Ininom niya ito sa binigyan din ng lieutenant para may pampamanhid ng sugat. Pagkatapos walang takot siyang sumugod sa mga kalaban, tinatamaan siya ng bala pero baliwala na lang ito sa kanya na tila wala ng pakiramdam. May dumating namang kalaban na balak siyang hagisan ng pampasabog, buti na lang nailigtas ito ng lieutenant na sinakripisyo ang sarili subalit sa huli ay napatay din siya ng German commander. Doon na din lumabas ang Red Ghost, nagkaharap ang dalawa sa matinding laban ngunit hinang-hina na ang Red Ghost sa mga natamang sugat. Dahil dito nakakuha ng pagkakataon ang German commander at balak siyang tuluyan, pero bago niya pa nakalabit ang gatilyo naunahan siya nitong mapatay. Napatay naman ito ng Colonel na masayang-masaya na siya ang nakapatay sa Red Ghost, pero hindi rin siya nakaligtas kay Kostya matapos siya nitong patayin. Kalaunan, nahuli na naman ang tagapagtanghal ng mga sundalong Germans na hinalang miyembro siya ng Soviet. Kinuha din ng Germans ang batang nanunood at nagbanta sa mga naroon na papatayin kung walang makakapagturo sa Red Ghost. Sinabi na ng tagapagtanghal na minsan na niya itong nakita at itinuro ang lugar ngunit dinaan niya lang ito sa biro. Nagalit ang German commander at balak siyang ipapatay pero bago pa nila nagawa tinamaan ito ng baril maging ang mga tauhan, tumulong na din ang taong bayan para lumaban sa mga sundalong Germans. Matapos nito, lumabas ang Red Ghost para kumuha ng armas kung saan ito na pala ngayon si Kostya ang bagong tagapagtanggol ng bayan. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!